kami at nandito pa rin po kami sa Circle. Hindi po kami mawawala. Siyempre, kasama ko pa rin ang aking kapartner na si Dana! Hi, kabarkada ka! Ang ganda talaga dito ng tanawin. Ay, siyempre naman, hindi mawawala ng tao dito at napakasikat ng lugar na to. Siyempre, alam naman natin yung lugar na to sobrang daming tao talaga. Siyempre, nakaranas na tayo ng mga workshop, di ba? Yung mga kakao-artists namin yun, alam nyo yan. Ikaw, Dana, first time mo lang ba pumunta dito? Hindi. Oh, Nakakaranas ng mga workshop. Oh, syempre, dito po talaga sa Circle, sa wildlife, ganun, marami po talaga nakakaano ng mga workshop dito. So, ayun nga po, may inimbitahan po kami na direktor na minsan po ay nandito rin sa Circle para isa na yung mga bagong artista o mga nangangarap na maging artista. So, ano bang hinihintay natin? Tawagin na natin si Direk Ern Antonio! Hello guys! Hello! Hello po, tatay. Oo, nakaka-excite naman at bumalik ako dito sa lugar na to. Dati kasi mag-workshop ako dyan. So, hello po sa mga followers, sa mga viewers namin. Magandang hapon po. Ako po si Direk Ern, isang actor-director. Yes, first time ko dito. Kamusta po naman po kayo ngayon? 2024. Ay, maganda naman, masaya ang New Year. Siyempre, na New Year, maraming handa, maraming pagkain. Yes naman. Oo. At alam ko naman talagang itong pagpasok ng bagong taon na to, talagang lahat ay good vibes, di ba? Yes. Para maraming blessings sa mga darating sa atin itong taon na to. So, balita ko, Direk, may latest movie ka daw. Pwede mo po ba kami bigyan ng kaunting spoiler para dun sa movie? Para ganahan naman kami manood, di ba? Yeah, yung Spirit Raps. Yes! Ay, naku, very interesting talaga yung mga eksena doon, talagang grabe challenge. Talagang napaka-challenge man ito para sa akin na talagang nakakatakot. Naku, abangan nyo yan ha! Abangan nyo po yan. Under of Direct Mark Agkawili. Yes naman talaga. Hi, Direk! Hello po, Direk. So, Hello, yun po, Direk. guys. Masyado na pong nag-iinit yung ating mga usapan. Abangan nyo na lang po sa susunod. Sorry kung nabitin kayo. Wait niyo po kami. Magbabalik po ang Kabarkada Ka! Nagbabalik po ang Kabarkada Ka. So, kasama ko pa rin po sila Dana and Direk Ern. Kabarkada ka. So, ano po bang pinagkakabalan natin ngayong pasok ng buwan ng 2024? So sa ngayon, ang pinagkakabalahan ko, ito nga, tinatapos pa yung mga scenes na sa Spirit Raps. Okay. So may mga mangyayari pa na gagawin pa namin doon sa eksena. Talagang siguro yung pinaka-tense na lang. Oh, pinaka-tense. Pinakamatindi Grabe, so tense. abangan po talaga Yes. natin yan. Galing na po kay Sir Ern pinaka-tense daw. So, may mga ano po ba, like may mga naranasan po ba kayong kakaiba habang sinushoot niyo po yung ano? Ay, oo. Diyos ko po. Grabe. Oy! So nakakakilabot. Meron akong mga nakita sa picture na lumabas na image. As in yung picture po talaga like natural na picture, direct. Yes, oo. Grabe naman talaga. Yung sa pinag-shootingan niyo po ba, direct, like mga ano po ba yun? Bahay po talaga, literal na abandoned school or sa mga lugar po? Abandoned school talaga. At meron din mga bahay na ancestral house na ginawa na location sa movie. Direk, sino po matagal na po kayo sa industry? Since kailan niyo po na-discover yung meron po pala kayong ganyang talent? Yes, matagal na ako. Kasi bata pa ako, talagang hilig ko na talaga yung ganito. Oo. Nag-start ako sa pagtatalent and then nag-theater ako. Pumasok ako sa isang theater company. And then, noong 2014, sinimulan ko pasukin ng independent film. Lumabas ako sa mga iba't ibang pelikula. Hanggang sa nakapag-aral ako ng filmmaking. Actually, talaga sa totoo lang, inaya lang ako ng friend ko na mag-attend ng isang filmmaking workshop hanggang
Ayun, bigla lang talaga. Tapos, ayun, sabi ko sa sarili ko na, talagang maganda talaga yung pasukin ng paggawa ng mga pelikula at nakikita ko sa mga aspiring, kasi naging aspiring Yes. din ako eh. Lahat Diba? naman tayo Artist din ako, nagsisimula po oo. sa ano. Marami talaga mga aspiring artists na talagang gusto nilang mag-artista na kaso hindi nga nila kaya na-afford nila kasi di may mga acting workshop na may mga magbabayad sila. So, ayun, sabi ko gagawa ko ng pelikula at yun na nga, nag-start na nga at na-enjoy ko naman yung pagdedirect lalo na nakaka-discover ako ng mga magagaling na actor and actresses. So, bilang isang director po, mahirap po ba siya or kaya naman po? Mahirap din ang pagdedire kasi lahat, buong production, iintindihin mo yan eh. From mga technicals hanggang doon sa mga artists, hanggang doon sa mga sets, iintindihin mo lang yan lahat eh. Pero kasi bago ka umakyat sa pinaka-director, bago ka maging isang director, lahat yan pagdadaanan mo, kailangan lahat yan alam mo talaga. So, kailangan nasahin Oo. ka po muna talaga bago Oo. maging totally Oo. na director ka po Oo, talaga. pagdadaanan mo yan, bago ka maging director, pinakamabigat kasi ang pagiging assistant director. Andun na ikaw ang gagawa ng mga call sheet, sequence breakdown, ikaw din yung magba-blocking sa mga artist sa set, tsaka yung magba-blocking sa mga technicals. So, ano po ba yung mga pwede nyo pong mapayo or masuggest po sa mga nagbabalak din pong mag-director katulad nyo po? Sa pagdedirect talagang it's not easy talaga. It needs Pero, time po talaga. oo. Kailangan ng Oo. oras. Mas maganda kailangan meron kang mga experience na magsimula ka sa mga pag-handle ng mga technical, mga lights, ganyan, yung mga camera. Alam mo dapat yung angle ng mga camera. May mga size kasi yan. Saka yung sa editing, color grading. Pag-aralan mo maigit, dapat maging aktibo sa mga acting workshop, sa mga filmmaking workshop. Gumawa ka ng mga magagandang story at kailangan din marunong ka mag-create ng mga story o magsulat ng mga script na talagang alam mo yung magugustuhan ng mga masa. So, papatok po Oo. talaga sa mga Papatok, oo. Kasi minsan talaga pag sa script naman, pag gumawa ka ng isang story, syempre dadaan niya sa producer. Iaano pa yan. Anong tawag dito? Ipag-aaralan pa nila yan kung ipoproduce ba nila. Ito, film pitching. Ipipitching nila yung script mo bago nila aprobahan na ito, ipoproduce ko to. O sige. Pag nakita nila maganda yung story, pwedeng hugutin yon. So, kaya ano po talaga na pag gumawa ka po talaga ng isang movie, kailangan po talaga paglaanan ng oras, hindi siya basta-basta. Yes, talagang pag gumawa ka na talaga ng isang movie, syempre mag-start ka sa pre-prod talaga matagal. Matagal Lalo po talaga. pag full length film, from pre-production, magpi-pre-prod ka, hanggang doon sa post-production, pinakamadugo talaga ang post-production sa lahat. Kaya saludo po kami sa mga direktor at sa mga gusto pong mag-director po katulad nila Direk Ern, Direk Mark. Sobrang tagal po talaga, like hassle po talaga yung mga ginagawa po nila. Kaya sa mga nagsasabi po mga dali-dali, bara-bara lang po yung mga ginagawa po ng mga direktor, nagkakamali po kayo. Yes. Parang nagtitakes po siya ang almost a month or baka nga lagpas pa ng isang buwan yung paggawa nila ng full-length movie. Paano pa kaya yung mga like literal na movie maabot ng 2 hours, 1 hour? So, wag po tayo mag-judge po agad sa mga ginagawa po ng mga directors natin kasi pinaghihirapan po nila yan. At saka bago kayo umakyat ng full length, be sure na meron ka rin nagawa na short film. Short film Pag po. sa short film naman, pinakamatagal na niya ng 3 to 4 days. Kailangan 3 to 4 meron kang reserbang araw na maaari kasi pwede kang mag-reshoot. Ganon din sa film.
Kung merong mga na-take ka na sa shoot na before na alam mong may mali, di ba? So, magkakaroon kayo ng pagkakataon na i-reshoot, ayusin yung isang eksena. So, hassle po talaga. Ang Oo. dami pong mga adjustment na gagawin kung nagbabala ka po gumawa. Yes, oo. Next. Sino-sino na po ang mga direct na artista nyo? And mahirap po ba simula sa paano nyo po binuo ang concept ng story at ilalabas ito? Ako kasi, start doon na sa pagbubuo ng concept ng story. Talagang pinag-iisipan kasi gusto ko yung realidad talaga na nangyayari sa totoong buhay. Kung ano yung nakikita ko. Kasi gusto ko yung lumabas sa ang story ko is kapani-paniwala, di ba? Ayoko yung parang, alam mo, makikritics yung story ko, di ba? Yun ang So, dahil iniiwasan totoong ko buhay po eh. talaga. Oo. And then, yung mga na-direct ko na, from assistant director ako, isa na rito si Kuya Soliman Cruz. So, napakagaling niya. Soliman Cruz. Oo. So, napakagaling niya. At mga nakatrabaho ko na rin dito sa industry, as an actor naman na mga talaga magagaling. Si Buboy Villar. Ay, talagang masarap kasama. Si Noel Comia. Yes Yan, naman. oo. So, madami na din po talagang artist na nakasama niya direct. Yes, oo. Iba mga character actor like si Pons Leander Arna, iba mga nanalo Mga veterano na, po mga talagang veterano actress. na. So, Oo. mahirap po ba sila pakisamahan or makahirap po ba makasabay sa kanila? Hindi naman, kasi pagdating sa set talaga, kailangan professional talaga. Professional Ikaw, talaga. aspiring artist talaga, dapat professional ka talaga eh. Kung ikaw naman ay isang director, kasi pag ang isang director, siya yung captain eh. Kumbaga sa pagiging seaman sa barko, di ba? Ikaw yung kapitan. Kailangan i-guide mo sila kung anong gagawin nila. So, bahala na mga artista, sila na yung magtatrabaho doon sa kung paano nila atake yung character nila yun doon sa eksena. Kung baga, dapat Oo. may bala ka po talaga kung ano, no? Kung gusto mo silang makasabay, gano'n. That prepared ka po talaga. Lalo na pag mga veteranong actors Ay, kasama. talagang pag mga veterano ang mga makakasama mo talaga, mas talagang one take lang sila. One take Oo. lang po talaga. One Kasi take syempre, lang. nakakaya rin po yun, ng mga veteranong artista po kasama nyo. Tapos, papakita mo, ano lang po. Ay, oo. Hindi ka dapat kabahan, kailangan bilang isang aspiring artist, dapat kaya mo makipagsabayan sa mga veteranong artista. Yes. Oo. So, masyadong galit sa atin yung panahon. Ayaw po tayo patapusin. Abangan nyo po ang susunod na episode ng Kabarkada Ka. So, magbabalik po kami. Ako po ulit si Jillian Francesca. Ako naman po si Dana Quezea. George, nakita kita sa panaginip. Kasama mo si Clara. May kasama daw kayong babaeng humihingi ng tulong. Yun ba ang sadya nyo? Tuklasin at lutasin ang gumabagabag sa isip niyo? Alam niyo ba, mga bata, sobrang mapanganib para pasukin ang mundo ng mga espiritu. Posibleng makulong kayo at hindi na makakalabas kailan pa man. O maaaring magtagumpay kayo, pero iisa lang ang ginagarantiya ko sa inyo. Lahat ay may kapalit. Jabasyo, ikaw na ba ang magdidesisyon para sa anak ko, ha? Isidro, irespeto mo naman ang tiya Basyon mo. Nay! Anak ko nakasalalay dito. Mauulit na naman ba?
Mga sarili ka! Tama na! Tama na! Nabitin po ba kayo sa mga question kanina? Huwag kayong mag-alala. Madami pa po kami itatanong kay Direk Earn. Ito mga po yung mga panghabol na katanungan. So, Direk, kung gagawa mo po kami ng pelikula ni Dana, ano po kaya yung magiging title nito, tsaka bakit niyo po napili para sa amin? Gusto ko, ang magiging title nito is My Binon. Yesterday with Binondo. Oh, Yesterday in Binondo. So, bakit niyo po, parang, saan niyo po nakuha yung, paano niyo po nakuha yung ganung title po? Kasi lalo na ngayon na malapit ng Chinese New Year. Yes naman. So, gusto ko kasi makagawa ako ng isang pelikula na tungkol sa mga traditional and culture ng mga Chinese. Oh, talaga na mga abangan natin yan dahil palapit na nga ang Chinese New Year. Kailan po Yes. ba yung Chinese New Year, Direk Earn? February 10. February Yes 10 naman. po. So, abangan po natin yung gagawin ni Direk Earn na pelikula na sinasabi niyo po. At tungkol nga po ito sa mga Chinese. So, wag po tayong magpapaano at abangan po natin ito. So, ano nga po yung Direk? Kumbaga, paano niyo po napasok yung mga ganyang ano? Bakit sobrang dali lang po sa inyo makakuha ng mga title, gumawa ng stories, gano'n? Kasi ano tawag dito, ako talaga kailangan bilang isang director, kailangan malawak yung imagination mo, malawak yung utak mo, very creative ka talaga. Yun ang importante sa lahat. Kaya madali lang ako makasulat, lalo na kapag nakakadaan ako sa isang lugar. Ano ba magandang ano nito? Lalo na kung meron ako makita ng mga historical sites. Ano ba yung mga magandang storya dito sa ito sa historical sites na to? O lalo na kung yung Binondo is very ano na siya, Marami nang pinagdaanan. Oo, marami. Talagang historical na talaga Historical na siya, po di ba? Nandun yung mga traditional and culture ng mga Chinese. Yes. Oo. Kaya nakaisip na ako, gawan ko ng ano to, makagawa ko ng isang film na story about traditional and culture ng mga Chinese during lalo na kung ganitong parating ang Chinese New Year. So, napakalawak po talaga ng isip ni Direk Earn. So, kailangan po talaga nating lawakan yung isip natin, lalo na't kung nagbabalak po tayong maging director. Ang dami ko natututunan kay Direk Earn. Parang di-director na din ako, Dana. Gusto ko na din mag-director. At saka ang paggawa ng pelikula depende pa rin yan, kailangan. Kung meron kang paglalaban ng mga festival, lalo na ngayon marami mga festival na marami po talaga mga nagsulputan na pwede natin mga Salihan. masalihan, di ba? Sa local and international. Andyan yung Cinemalaya, andyan yung Cinema Film Fest, andyan yung Metro Manila Film Festivals. Ayun. So, ano po ba, bilang isang director po, parang sobrang laki po ba, malaking bagay po ba sa inyo yung makamit yung mga awards ng Cinemalaya, Films?
Yes, oo. Talagang inaasam-asam ko yan. Asam na wala pa ako naman na na nakukuha ang award mo, Sinimalayan. No? Pero yan ang pinapangarap ko talaga. O, pinapangarap po natin lahat sana yan. makagawa tayo Napakahirap naman po movie kasi talaga. na pwedeng i-entry doon sa festival sa Sinimalaya or Metro Manila Film Fest. Kasi ang Sinimalaya naman po kasi napakahigpit. Hindi po natin madideny yan. So, Dana, Pwede niyo po ba kaming example, direct? Ano pong pwedeng senaryo? Okay. Oo. Ah, bago po muna natin gawin yan, maaari ko po ba matanong kung ano ka po ba? Ano ka po ba? Kumbaga, nagbabago ka po ba ng ugali pag nasa shoot ka? Ano po yung mga ugali niyo po pag nasa shoot? Seryoso ka po ba or normal lang po? pagdating sa set, si Direk Ern, as director, kasi pagdating sa set, gusto ko, preparado na lahat. Preparado Oo. talaga. Naka-set up na yung camera, kasi ang director, hindi mo makikita yan sa set. Nandun siya sa monitor, naka-monitor na siya. Ang makikita nyo sa set is yung assistant director. Nagko-connect sila ng director kung ano yung mga blockings na gagawin, ano ba yung mangyayari do sa set, paano dapat gawin ng actor yung character niya do sa eksena na yon. So, kailangan ready na, and kailangan ang artista ko is ready na rin, pati yung linya. Ako naging actor din kasi ako. Pag dumarating ako sa set, ready na lang lines ko, in character na ako, nakapagkarga na ako, mag-i-emote na lang ako. Gusto ko, ganun din ang artista ko. Ayoko yung okay pa yung take 1, take 2, pero ayoko nang sosobra pa doon. Ayoko na mag-take 3. Pagka ganun kasi, kawawa yung mga ibang artist pagka ganun nagko-cause of delay. Kailangan ang artista, pag dumating sa set, is ready na lahat. Kargado na siya. Lalo na kung medyo ang eksena is talagang mabigat, intense talaga. Lalo na kung may iyakan or may mga physicals. Alam na nila kung paano gagawin nila. Minsan ng artista, dapat sila mismo mag-uusap, lalo na kung may eksena ng mga physicals. Yes. Mag-uusap sila paano nila gagawin. Kasi kailangan makatotohanan yung eksena eh. Buhay na buhay ang eksena sa mga karakter ng mga artista ko. Ayoko yung magko-cause of delay. Ayoko yung blanco yung acting nila. Ganon ako. So, may pagka-stricto ka po talaga pagdating Yes, sa natural. Oo, trabaho lang yun bilang isang director. Pero pagkatapos naman ng set, magkakaibigan na ulit. Magkakaibigan na. Parang nothing Oo, happens very na talaga. Kailangan talaga kasi bilang isang director sa ating industry, director man, artista, talaga kailangan professional talaga tayo. Maging professional tayo sa trabaho natin. Wala po munang mga biru-biruan, gano'n. Oo. Set Serious aside muna talaga, natin. serious. Yes. Ayoko yung parang may mga konti mali, may nagtatawanan, di ba? Kaya nga may acting workshop tayo, doon pala sa acting workshop, pinag-aaralan yun ako anong gagawin. Kung paano, just imagine, sa acting workshop, yung coach siya yung director. Ha? Okay. So, ulitin na natin. Ulitin na natin. Masyado Pwede niyo po ba kami examplean ng direct kung ano po pwedeng sinabi sa amin? Okay. Ayun na. Di ako prepared dito Okay. Kasi yung nakikita ko may mga character kayo eh. May mga character kayo na pwedeng gawin, pwedeng bagay sa inyo eh. Ikaw yung nakikita kong pwedeng kontrabida na mataray. Hoy! At ikaw naman Kontrabida daw ako. Antagonist tawag doon. And then Antagonist. ikaw naman yung protagonist na pwedeng, ikaw yung bida na pinagmumukhang kawawa. So kasi maamo mo Parang suwala ugali ko. Maamo mukha mo eh. Sige. Ikaw ang pure Chinese. Okay, pure Chinese. Tsaka lang. Siya Pilipina. Dinog siya. Ngayon, siya ang Pilipina. Nagkita kayo sa isang lugar.
nagalit ka sa kanya dahil siya Pilipina at nakita mo yung one time nakita mo yung boyfriend mo nakasama siya. Oh. Lalaitin mo siya. At sasabihin mo kasi ang boyfriend mo is pure Chinese, hindi babagay sa inyo. Sa Okay, traditional namin sa Chinese, kapag ang Chinese is mag-asawa, Chinese talaga, hindi babagay sa inyo. Kunyari mag-Chinese ka, ha? Okay, Chinese. Kunwari magcha-Chinese ako. Kunyari parang yung Tagalog mo, Masyado po, like hindi po siya fluent. Oo. Mabubulol-bulol ganun. Okay. Mag-cue ka po direct kung game na po. okay. Action ganun. 3, 2, 1. Para dama po namin yung kaba. Ngayon kinakabahan ako pero dapat mas intense yung kaba. Medyo may pagka-social ka, ha? Okay, may pagka-social ako. May pagka-social ka. Okay. Ikaw naman, although mukha mo, pwede ka maging palaban. Palaban, ha? Okay. Ready? Ready. Go, Chinese ka. So, Chinese siguro, ako, Chinese medyo ako. mag-character mo na kayo, karga mo na kayo, moment before, mag-moment mo na kayo. Sabihin nyo kung okay na. Importante kasi yan, bago mag-take, nag-moment before mo ng ang mga artista natin na para madali tayong pagdating sa set, okay na tayo. Okay, game. Okay, ready? Improvisation tayo, ha. Kayo nang gagawa ng lines yung paano kayo magbabato, ha. Ready? Ready. Actors ready, pag sinabing camera, rolling siya patuloy. And 3, 2, 1, then, action! Bakit mo kasama boyfriend ko? Hindi ko siya inaagaw sa'yo, ah. O bakit mo kasama boyfriend ko? Kaibigan ko lang siya. Kaibigan? Kaibigan, magkahawak kamay? Hindi ko siya inaagaw sa'yo. Masyado ka kasing piling eh. Hindi porket Chinese ka, ah. Hindi ako piligera, no? Labag sa tradisyon namin ganyan. Di bagay Pilipino-Chinese. Dapat Pilipino. Sino yung tatawa? Di ba kaya? Di ba? Ayan. Chinese ka. Si Dana Pilipino siya. So, ako Chinese ako. Okay, take two. Ayan, ha, take two. Ayan na. Okay, ready? Okay, again. Again. 5, 4, 3, 2. Action. Okay. Again. Okay. Ready. 5, 4, 3, 2. Action. Ako nagtatawanan na sila. Ready na. Ready na talaga. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, action. Bakit mo kasama boyfriend? Huwag kang umiti. Go. Bakit mo kasama boyfriend ko? Hindi ko siya kasama. Hindi niya ako kasama. Di kasama magkahawak kayo kamay. Hindi ko hawak yung kamay niya. Hinawakan niya yung kamay ko kasi kala niya ako yung kasama niya. Ha? Kala mo sa akin tanga? Labag sa tradisyon namin ganyan, hindi bagay Pilipino sa Chinese. Wala akong paki. Gusto ko siya at siya lang ang mahal ko. Malapit na kami kasal, ikaw malandi ka, babae ka. Di mo kaya distansya. Okay, cut. Galing. Nagiging bulol ako. Ang gagaling, ha? Pwedeng artista. Pwede artista. Ayun na, alam nyo na mga directors, kunin nyo kami ha. Pwede ako Chinese, Arabo. Okay, syempre naman. Kita mo naman. Para ka nakikita sa iyo si Meryl Soriano. Si Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Lalaki na ulo ko na ito. Charot. Wala. Ayun, nakakamera tayo. Baka may kumuha sa'yo. Kukunin nyo na ako. Magpapaalam ako sa nanay ko. So ayun yan, direct. Ano po masasabi niya sa amin? Kailangan pa po ba namin mag-improve yung mga ano po namin? Okay naman yung acting, pero honestly, siguro, Ayun na. medyo konti pa. Nasasaktan ako. Uy. Konti pa. Uy. Hindi, pero kasi sa mga aspiring, hindi naman talagang kailangan pa sa pagka-aspiring ka talaga na ang acting workshop kasi is continuous. Maski yung mga artista nga continue yung acting workshop nila para mas lalong
although ano tawag dito yung hindi nila mahirap kasi mag back to zero eh. Pag artista ka na Yes, mahirap lang. tapos natigil ka ng matagal ka natigil na walang ng project para nagba-back to zero ka. Tuloy mas maganda pa rin yun, tuloy-tuloy pa rin. Minsan marap ka lang sa salamin. Mag-ano ka lang doon, Internet. mag-aralan mo yung mga emotions o mag-ano ka lang ng sarili mo. Pero naranasan niyo na po yung direct, kumarap po sa salamin. Yes, ako, nung maharap ako sa salamin. Parang pag, Talaga, parang pag mag-emote ginawa ka. po kasi namin ni Dana yung Mag-emote matatawa ka. po kami. Matatawa kami sa Mag-emote sarili ka. namin. Maski sa acting workshop, pinagagawa ko yan. Importante, mahalaga yun, na lalo na sa mga aspiring na yung acting workshop is talagang, kailangan kasi mag-i-invest din sila. Mag-i-invest po Oo. talaga. Talaga may mga acting workshop talaga na may bayad, may libre. Syempre May bayad naman man, siyempre, kung talagang ginusto mo itong industry na to, pasukin, talaga mag-aaral ka. Learn na para kung paano lalalim ang acting, yung talent mo sa acting. Kasi po. meron tayong Palalawak po basic, talaga. meron tayong master class, yan. Ganon katindi ang acting workshop. Continuous lang yan. So, ang dami po talagang mga steps bago po talaga maano yung acting skills mo po talaga. So, sa mga gusto pong mag-artista dyan, pwede nyo pong kontakin po si Direk Ern. Sa mga balak pong matutunan yung mga acting skills like yung mga basics emotion po. Kasama po yun sa workshop, hindi po yung mawawala sa workshop. At sigurado naman po kami may matututunan po kayo sa mga director na gaya ni Direk Ern. Dahil po kami mismo po ay nakita na po namin siya kung paano po siya umarte, paano po siya mag-director. So hindi po sayang oras nyo. Kung talaga, magte-take po talaga kayo ng time. Hindi po minamadali yung lahat. Kagaya po namin, umabot din po ako sa totoo lang po mismong experience ko po, umabot po ako ng ilang years para po matutunan yung mga acting skills yan. Pero di naman po ako sa gumaling masyado, pero may natutunan po ako. Hindi ko po masasabi na sobrang galing ko, pero may alam po ako sa mga acting na yan. So, ikaw Dana, kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging sikat na artista, sino yung mga gusto mong makasama? Si Marian Rivera. Oh, yes naman. Bigatin si Marian, Kapali mo panood ni Marian to. Ayun na, taas na ng ambisyon ko, Marian na agad. Ikaw naman. Gusto ko po talagang makasabayan yung mga bigatin po, sila Marian, sila Lovey po. Kasi sila po talaga yung mga idol ko pong artista, simula po bata po ako. Ako kung gumawa ako ng pelikula, talagang dream ko makatrabaho at lalo na kung makakasama ko kayo, isa sa mga dream ko talaga na makatrabaho si Direk ko, na kung sakaling kayo pa kasama ko kayo, si Miss Maricel Soriano. Ay, yes naman. Idol ko din po yun. Oo, magaling talaga ang ating Diamond Star and syempre si Miss Gina Pareño. Yan. Gina Gusto Pareño. ko yan. Mga bigatin pong artista talaga, no? Sobrang tagal na po nila sa industriya. Pero yung mga acting skills po nila, nananatili pa rin po talaga. Kumbaga kung may ka po talaga, kung alam mo po talaga, hindi po mawawala sa loob mo. Lalo na po kung minamahal mo po yung trabaho mo. Hindi lang po basta trabaho, ganun. Oo. So, Tana, next question. Saan po ba namin kayo pwede makontak para po ma-coach po kami sa mga... Marami tayong mga may mga acting workshop ngayon na hindi lang sa akin. Sa akin kung gusto niyo ako mag-workshop sa akin, follow na lang my page Ern Antonio sa Facebook ko. And then marami din naman meron tayong Star Magic. Marami Magaling naman po din talaga. dyan, oo. Mga kay Direk Ryan Carlos and then kay Mr. O.G. Diaz, mga magagaling din yan. Yan, isa pa si Direk Jack Jumawan. Si Direk Mark. Direk Plano din Mark. kami ni Direk Mark na talagang mas magkaroon din ng mga acting workshop. Oh, talaga naman.
Abangan po natin yan sabay-sabay. Dahil gusto ko rin po talaga makasama si Direk Mark, lalo na po yung mga artist niya. Eh, syempre, ako po bago pa lang po ako sa kanila, kami po bago pa lang po kami, kakasama ko lang po na makasama sila. Nakita ko naman po talaga yung mga kakayahan nila, lalo-lalo na si Direk Mark. Sobrang, talaga naman. Napakahusay niyan. Yes. Kahit pagod na yan, talaga naman. Oo. Yung Oo. heart niya talaga na talagang nasa Parang ano po talaga. lalo na sa mga kabataan na may pangarap na Gusto maging isang artista po. Oo. Talagang pinaglalaanan niya po talaga. Talaga may plan na kami ni Direk Mark na bumuo ng mga acting workshop. So abangan nyo yan ha, guys ha. Oh, sa Lalo na mga yung mga aspiring. Abangan nyo yan. Sa mga gusto pong mag-workshop or gusto nyo pong makasali sa mga films, ganun po. Dahil di naman po imposible. Wala pong imposible kung may tiyaga po kayo. And sa mga ano po, kung gusto nyo po mag-workshop, kagaya po namin, syempre makakasama nyo rin po kami, lalo-lalo na po kung kala Direk Mark po kayo mag-workshop. Kasi nandun rin naman po kami, kasama po kami sa mga films niya, nakasama ko po yung mga hawak niya pong mga babies, na yung mga sila Dana, hawak po siya ni Direk Mark. Makikita niyo po si Dana kung paano siya umarte dun sa ginagawa po naming Spirit Trap. So ano po yung masasabi mo dun sa ginagawa natin, Direk? Kung bagay sa mga hawak po ni Direk Mark, ano po yung komento niyo kay Direk Mark, sa mga artist? Pangalawang beses ko na nakatrabaho si Direk Mark. Una doon sa Room for Rent na nanalo pa doon sa India, sa Mumbai. Talagang grabe, may nag-comment nga nung doon sa pinakita namin yung trailer. Nakakakilabot yung musical scoring talaga kasi ang character ko doon talaga may twist, talagang ang galing talaga, napakaganda ng story niya. Mabibigat ang mga eksena namin. And then dito naman sa Spirit Raps, ganun din talagang Bigatin po talaga, no? Tsaka may mga artista na dito kasama namin si Miss Danny Porter, Nanay Erlinda Villalobos, Yes. si Nanay Waki, si Direk Victiro, yan, si Sir Tony Leyba. Parang ang Abangan dami yan. nga pong artist na Oo. nakasama po natin ngayon, no? Ngayon lang Si po ako Ma'am Pamela. nakaranas. Si Miss Pamela Oh, Ortiz. Miss Pamela Oo. Ortiz. Hello po, Oo. tita! Napakahusay na actress. Di lang po mahusay, Direk, sobrang babait pa po nila. Oo. Yung di po nila binabase kung gaano po sila kasikat, gaano po sila kabeterano. Basta pantay-pantay lang po turing nila sa amin. Parang magkakaano lang po kami, kahit mga baguhan pa lang po kami, tinatrato na po talaga nila kami na parang sobrang tagal na po namin At magkakilala. saka maski yung mga artista, binibigyan nila ng advice yung mga aspiring artists paano gagawin nila do sa kagaya ni Miss Pamela Ortiz, paano yung gagawin nila bilang artist, gagawin ng mga kayo, di ba? Binibigyan kayo ng advice, inaalalayan nila yung mga kabataan na bagong pasok na sa ating industry. Ganun ang mga artista pag veteran talaga. Then, inaano po nila kung ano po yung alam nila na pwede nilang maibahagi I-share, sa atin. oo, Yes, i-share naman nila. talaga. Kaya yung mga nakasama po namin dyan, maraming salamat po dahil kahit isang beses po hindi po kami nakaramdam na nabaguhan pa lang po kami. Kahit manghang-mangha po kami sa mga gawa po ninyo dahil alam naman po namin yan, alam naman po nila, Dana, kung gaano po kayo kahusay. Hindi naman po namin nasasabi na, sobrang galing niyo po. Pero alam niyo naman po siguro sa sarili niyo yun, kahit sobrang humble niyo po sa amin. Yes. So, Next. Roll. Ano pa ba next natin na pwede natin ipagawa kay tatay? Ay, kinakabahan. Kinakabahan. Paano may papagawa tayo kay tatay? So, ngayon tatay Ern, sa mga social media niyo po, may ipopromote po ba kayo or may mga ano po kayo? Abangan nyo po ang Spirit Traps. Marami kami mga kasama mga artista dito at ito mga aspiring kasama namin sila. Si Jillian, si Dana, sila Direk Victiro, sila Mr. Tony Leyba, Nanay Erlinda Villalobos, Miss Pamela Ortiz, and Miss Danny Porter, under of directed by ang aming napakabait at mahusay na director, Direk Mark, yung gwapong director namin. Sexy! Oo. Ano pa, Direk? Ay may mga
ano pa ako, may upcoming film pa ako, so isushoot pa lang. Another horror film naman. Horror film na another naman. May nag-call sa akin sa director. Si Direk Gabby Reyes yun. Manggagapas. Soon. Soon po, Abangan nyo abangan rin po yan. talaga namin yan. Oo. So nag-enjoy po kami sa mga oras na to. Sobrang haba po ng tsigahan namin, no? Kahit ang dami pong sagabal po sa amin. Tinuloy pa rin po namin, syempre, para po sa inyo, para na rin po makapanood nyo at matunghayan nyo po yung pag-ano po na bilang isang director ni Direk Earn. Kung ano po, marami po kasi siya nabanggit. Bukod po sa experience niya, inunin niyo po yung mga pwede nating matutuhan bilang isang director, kung ano po yung mga karanasan nila. So, ayun po, maraming salamat po at pare-pareho po kami nag-enjoy. Sana nag-enjoy rin po kayo kakapanood sa amin. At dito na nga po nagtatapos ang aming pinakaunang episode na kasama si Direk Earn at sa aming episode ni Dana na Kabarkada Ka. So, ako po ulit si Gillian Francesca. And ako po si Dana Casea. Meron pa pala kayo pa-promote. Sorry. Meron pa! Abangan nyo rin another film pala yung ito, isang horror film dito na ako naman ang magiging director nito. Oh, yes naman. Abangan nyo yan. Abangan po natin pare-pareho yan. Lalo-lalo na yung mga nanonood, mapupuwi yan pag di yan sumuporta. Nagbunto. Tatakutin kayo ni Inang. Tatakutin namin kayo. Uy! Nag-expose. Shout out pala kay Mami Liz. Happy birthday. And Happy birthday! Sir Jay Mendez, happy birthday po. Sa kay Direk Jack Jumawan. Yes. So, wala na po iba, Direk Earn. Dito na po tayo nagtatapos. Ako po ulit si Gillian Francesca, ang isa po sa mga host ng Kabarkada. At Ako naman po si Dana Casea, isa din po sa host ng Kabarkada. at ito na nga po si Direk. Ern Antonio, Awesome. actor-director po. Bye-bye!